Ayan, tayo'y mangunguha ng tikod-tikod. Ayan, napakasarap ikilaw. Sino pong nakakilala nito at nakakaalam sa tikod-tikod na yan? Tikod-tikod kung tawagin sa Bisaya. Yan, kung kabayo naman kung tawagin daw sa Quezon. Sabi ni Bro Nelson, kukong kabayo. Ayun. Ay kami nakakapanguha na dito. Nakapailang kuha na kami, pang-ulam na kami lagi nito. Ang sarap, kinikilaw to. Naalbusan lang siya ng may tubig. Tapos saka linisin, kayatin. Kasi ano na ng suka, luyas, buyas, lamansi, o limon. Ayun, ulam na. Tapos habang nag-aantay kami ng dilim, yan, kami nagkapanguha muna kami ng tikod-tikod ni Bro Nelson. Yan o, ang lalaki at tataba. Ingat-ingat lang sa mga masyadong high blood o cholesterol at medyo malakas-lakas ng arawari. Yan, medyo palubog na yung araw at tuloy-tuloy pa rin ang aming pangunguha hanggang sa makaipon kami. Ang masipag ang mga nguha nito, magaling ang magtuklap ito, si Bro Nelson. Gamit lang ang kutsilyo. Ang lalaki ng dali. Tapos yan, titibagin pa yan. Medyo may kahirapan dito kasi tutuklapin mo si lalim tapos babaakin mo pa pagdating sa itaas. Minsan natutuklap na siya sa ibaba pa lang, natutuklap na. Minsan buo, yan. Iangat ka at yung babaakin o buklatin. Mababaw lang hanggang baywang lang yan ang tubig o wala pa sa baywang. Ang tubig na aming sinisisid. Gamit lang kami ng goggles. Ayun o. Kitang kita habang maliwanag pa. Pero pag dilim, may ilaw naman. Yan na, yung may nakita pa kaming tuyom o kaya salungo. Yan, tuloy-tuloy lang sa panguha hanggang sa makaipon. Yan, shout out pala dyan sa ating mga kababayan na kumakain ng kung kabayo o tikod-tikod. Yan o. Ito yung aming pinag-libangan ni Bro Nelson din sa trabaho. Katapos ng trabaho, habang papahinga, ay punta ng dagat, makapanguha ng pang-ulam. Yan, shout out bro. At ay manguha na naman ulit. Yan o. Talagang ang hirap tuklapin yan. Pero tsagaan lang. At saka kung ikay hindi marunong tumingin, parang bato yan. May lumot yung nakabalot. Pero may palatandaan dyan. Ano siya, yung medyo pabilog siya. Tapos yung pinakagilid niya parang may groove. Parang kuko talaga siya ng kabayo. Tapos yung iba dyan nakanganga. Kaya kita mo sa malalim. Tapos pag nadali mo, biglang sasarado, ayan, alam mo, bato na uli. Pero sa mga itong mga veterans na kagaya ni Bro Nelson, kahit malayo pa lang yan, ayan, kala mo bato. Pagka tiniktik niya yan, ang laki ng laman sa loob, yung laki ng tikod niya. Yan, kita mo, yun o. Oo, napakalaki. Saka medyo matalas yan, kaya medyo may kahirapan yan. Pag ginagayan, tinutuklap, ang laki na naman. Yan, iniipon namin yan. Tapos aming aalbusan ng tubig. Pagka-albus ng tubig, madali na siyang linisin. Alisin lang yung kanyang itim, yung kinakain. Ayun, gayatin na siya ng maliliit at amin ang titimplahan. Ngayon ako'y tagahawak lang pala dito kasi isa lang yung aming dalang kutsilyo. Kaya si Bro na lang yung taga-tuklap at siya medyo expert dyan. Medyo may technique siya dyan paano tuklapin. At ako naman tagahawak ng lagayan. Yan o. Nilagay namin sa knitbag. Kasi may lagayan kaming galon. Pero hindi mo na namin nilagay sa galon kasi mamaya mga limasa pa kami sa kamang mga pusit. Pag isama namin sa galon, mangingitim yan. Kaya aming ihiwalay muna kasi pagdating sa gilid mamaya, lulutuin namin yan sa may tabihan. Habang maliwanag pa, yan. Dali pa kami yung dali hanggang sa makaipon. Madali lang din makaipon ito pagka yung dalawa kayo mga kaso lang, iisa lang nung si Bro Nelson lang. Kaya medyo may katagalan din. Kailangan namin makarami ang kuha ngayon kasi may mga kasamahan kami na gusto rin tumikim at pagluluto namin ni Bro ngayon. Yan o. Medyo madilim-dilim na sa ilalim at palubog ng araw. Kaya ginamitan ko siya ng ilaw na sa GoPro. Ino-on ko na yung ilaw ng GoPro. Yan o. Para mas makita pa siya. Kasi may kahirapan talaga pagka yung sa ilalim yan tapos medyo madilim. Naku, akala mo bato.
sa araw ay walang problema, kahit di mo na kailangan ng ilaw. Pero pag yung medyo agaw, dilim na, liwanag, hindi mo na masyadong makita yan. Kaya kailangan natin ng ilaw ng GoPro dyan. Yan, yung waterproof natin na ginagamit sa GoPro. Yan, tuloy-tuloy pa rin kami pangunguha dito kahit medyo madilim na, kasi hindi pa naman masyadong lalabasan ng mga octopus yan, saka yung alimasag pag yung medyo ano pa, yung agaw, liwanag, dilim. Tuloy-tuloy lang aming pangunguha dito. Medyo nakakapagod dito kasi sisisid ka tapos tutuklap. Yan si bro, tuloy-tuloy lang ang pangunguha. Nakakarami na yan. Diretso lang tayo bro, at malapit na magdilim. Yan ginagamitan na namin ng yan. Dito na dinadaanan namin mga tuklap-tuklap na. Dinadaanan namin yan. Napagkuhanan na. Kitang-kita mo pagka yung pumuputi, yung sabi wala na laman yan. Wala na, baklas na tuklap na yan. Sa Iligan dati nung doon pa ako, marami kami nakukuha nito pagka yung low tide. Sinisilip namin sinali ng bato. Tapos hindi ko alam na pag ganito pala kahit may tubig, makikita pala siya sa babaw ng mga ganitong bato. Dito ko lang nalaman dahil nakasama ko ito si Bro Nelson. Ito ay laking dagat taga Quezon. Kaya tatry ko ito pag uwi. Titignan ko kung saan marami ito sa Quezon banda o kaya sa Batangas. Kasi dati sa Iligan doon ako nakakapang try nito. Kaso lang sa low tide yun, silipin namin siya kaya mga gilid ng bato, titiktikin namin ng gulok. Ay ito, nasa babaw lang din ng mga bato pala, hindi na kailangang silipin sa mga ilalim. Marami din pala. May nakita pa kami isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yun. Para sa lapu-lapu na maliit. Yun, sige, tuloy lang sa pangunguha. Malapit na magdilim. Maya-maya nito kami lulusong na. Iba naman ang aming pangunguhanin. Pero pag may madaan kami ng tikod-tikod, tuloy pa rin ang pangunguha. Tapos pag may lumababa, pag medyo madilim na kasi lalabas na yung mga limasan tapos pusit. Yan dito nag-desisyon na kami na kunti na lang ang oras at kami lulusong na. Mangungusip na. Makita nyo ng araw, palubog na. Nagkahalatian siya. Kalating lubog saka yung liwanag. Tapos lalang tubig, madilim na. Yung daming tuyong kuya sa lungo. Nakakatakot talaga pag yung nakapakan mo tapos yung chinilas lang yung suot mo. Kaya maganda kami sapatos o kaya buta para matibay-tibay yung kanyang swilas. Sa iba kinakain din nila yan, yung mga tuyong na yan. O sa lungo, kinikilaw din nila yan. Pero di po kami nagtatry nila yung Brunels nyo. Dami dito. Hindi kami nagtatry kasi ang aming hilig yung ito. Yung tikod-tikod. Kaya ako ng kabayo. Kunting luto lang. Ulam na. Yung sa lungo kasi medyo mahirap-hirap yun. Kailangan pang yan sa net, tapos tatanggalin yung mga tinik bago babakin. Dalawang klase yun, meron pa yung isa yung suwaki o tuwagin malilit lang yung tinik nun, hindi na kailangan tanggalin, babaakin na lang yun, tapos kukunin na yung pinakalaman sa loob, yung dilaw. Yan tuklap kitang kita talaga ni bro. Yun may nakita pang isa bago umangat dalawa tatlong hawak nun. Yan pangatlo, dalawa lang. Yan. Sa akin ako, ang hirap kong tuklap niyan. Isang piraso yung nakailang angat ako, tapos sisid ulit. Sa kanya madali lang. Kunting sikwat lang ay tuklap agad, kaya bumubuka agad yun. Pagka iba talaga, pagka expert na din. Dito lang din kasi ako natuto paano manguha niyan. Nuturuan ako ni Bro Nelson. Napakasarap talaga ng lasa nito, pang kilaw. Kuya adobo, kahit anong luto ito, adobo, kilaw. O kuya iano mo siya sa parang haluan mo siya ng mga ricado style, menudo style. Ang sarap. Pero simpleng luto lang ito, yung wala nang ibang gastos. So kilaw talaga.
Albusan mo na sa tubig mainit. Tapos gagayatin, alisin na yung linisin na, alisin yung mga itim. Tapos iwaywaysan mali. Bigla ng suka, yun na. Ilaw, mga ricado. Ay solve, napakasarap. Malinamnam, manamis-namis na hindi mo ma-explain talaga, napakasarap. Yan biyayang dagat yan. Marami na tayo. Magawa ng yung ano? Kakamama ito? Ang kilo nito sa amin eh. Oh? Oo. Mahal ba yun? Oo, mahal to. Nagpapantay na sa ano ng baboy eh. Dito kasi sa atin ah. Ha? Madalang na sa atin. Yun nga lang. Ito na dito na dikit-dikit talaga.
dito dahil medyo madilim na. Hindi namin akalain may nakakasalubong na kami ng limasag. Yan mo dito, yan may nakita na kaming limasag na nagbabahan pa. Ayan, tinawag ko na agad si bro. Sabi ko, bro, may limasag dito, dalawa, mabait lalaki, naglalampungan. Ayun, sinipaw na agad niya. Ayun, dali ang dalawa. Kaya nga pagka madilim na, yun, kita na yung mga ilaw sa gilid na binubuksan na. Ay gumagamit na kami ng ilaw din. Kaya lumalabas na yung limasag pagkagat talaga ng dilim. Lumalabas na yung limasag, pusit, isda. Pero tuloy-tuloy pa rin yung panguha namin ng tikot-tikot. Yan, may nakita pa kami ulit dito, mag-asawa ulit. Bali pangalawa na to. Tapos pang-apat kasi dalawa. Huliin na ni bro yan. Tinawag ko na siya at naghahanap sila pa ng tikot-tikot. Naantay ko po makalapit. Yan tinatry niyang gawin sa kamay niya papunta sa net. Muntik pa siya makagat. Ayan, pasok. Ayan, dali na naman. Dalawang salok, 4 agad. Mag-aasawa. Tapos yan lalagay na sa lagayan. Yan, dandahan na bro. At mahirap alisin yan sa net. Sumasabit yung mga galamay niyan sa yung tinik. Yan, pagkatapos diretso ulit ang namin. Hanap namin ng tikot-tikot. Naghanap ng limasag. Ayan, may nakita kami ng tikot-tikot. Yan, ipabilog siya. Ikaibahan talaga sa bato. Yan ang palatandaan niya, pabilog. Tapos may grove sa gilid. Ayan, tuklap. Habang nangalimasag ng isda, pag pinadali-daan ng tikot-tikot, kuha pa rin. Yan, medyo malabo na yung tubig dahil umaano na yung mga puti-puti. Madilim na kasi. Yun, may kita kaming isda, yung good fish. So hindi kalakihan kaya hindi namin kinuha. Palakihin pa muna. Tuloy-tuloy lang ang paghahanap. Limasag, isda, pusit, sa tikod-tikod. Yan may tikod-tikod na naman. Ayan yun, tuklap, bilis. Akong tagahanap nila kasi ako may dala ng ilaw. Si bro naman taga-tuklap. Tapos taga-baak. Pag pinakita ko, yun, tuturo ko sa kanya. Hindi pa niya binubuksan yung kanyang flashlight kasi hindi pa talaga focus sa malimasag. Maya pagka marami na limasag sa pusit, hindi ilalagay na sa loob lang ng galon yung kutsilyo at focus na naman sa malimasag at pamusit. Yan, tuklap na naman nakita na naman malaki. Yun nakabuka. Parang patay yata to. Yan, wala naman yun. Pagka nakabuka tapos sunitin mo kutsilyo, pag hindi tumiklop o magsarado, patay yan. Wala naman. Yan, may nakita na naman yung kutsilyo, yung mapurol yan.
pangkuha lang ng tagang tikod-tikod dyan sa pasikot. Medyo makapal yan, stainless na makapal, kasi hindi siya matalas. Yan o, likod lang ng kutsilyo ang pinampukpok yan, yung pang ano sa bato ay sa tikod-tikod. Tapos yung talim niya mag-roll para hindi delikado sa kamay. So may nakita na ng isda. Ang daming ganyang isdang good fish na medyo maliliit pa, pero may malalaki niyan. Yung malalaki yun ang aming kinukuha. So, timbungan ang tawag sa iba niya. Timbungan na isa sa parting Bisaya sa English good fish, dahil may ano siya, may bigote. Yun, may nadali na namang ano, limasag. Tinusok ko na yan, dalawa din yan, mabait lalaki. Tinusok ko na kasi wala na si Bro dyan, malayo na. Nagkahiwalay na kami dyan, tag-iisa na kami ng flashlight, tag-iisa na kami lagayan, kasi focus na kami sa limasag. Focus na kami sa mga limasag sa pumusit. Yan o, nakita na naman ako, mag-isa lang. Good size naman yan. Yan palang gamit ko, yung panusok o yung salapang. Tatlong talim na stainless. Hindi ko siya dinadampot yung limasag, kaya sinigsigpo kasi ang hirap alisin sa sigpo. Tapos pag dinadampot naman, nangangagat, ang hirap. Basta ang sakit. Kailangan pa mag-gloves eh, sa gabalan ako, hindi ako sanay. Ay tinutusok ko na. Pagka uwi eh, luto naman kaagad. Ay, hindi siya pwedeng i-stack yan pag may mga tusok-tusok na, kasi naalis yung taba. Pag niluto naman, tapos lagay sa freezer, nag-iiba pa rin ang lasa. Iba talaga yung fresh na fresh, yung kagalis dagat pagkahuli, luto, kain. Ang namis pa yung naman. Yun, may nakita na nung limasag. Yun, nangangain. Yun, malaki, medyo malaki na to, lalaki. Babaw lang yan, hanggang baywang lang ng tubig niya, nilalakaran ko. Yan o, kala mo lang malalim kasi nilulubog ko yung GoPro, yung camera na nilulubog ko, tapos may ilaw. Yan o, may naglalakad na babaeng limasag. Yun, dali ka, tusok ka. Yun, taba ito babae. Yan o, nakarami na tayo. Pero yun, may pusit na nakadapa. Good size na rin. Tusok sa likod. Bumuga na ng itim. Yan, ihahalo na sa limasag yan. Mangingitim na yung limasag natin. Kayain na. Yung tikot-tikot andun, tinabi na sa gilid. Lulutuin na yun. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Paghahanap ng makikitang pang-ulam. Yan o, may nakita si Bro na nakadapa na limasag sa lalim ng buhangin. Kala niya hindi siya makita ng expert. Aba, kita ka, yun o, nadali, babae. Si Bro magaling yan namang takot kahit makagat yan. Sanay na sa kagatan na limasag yan. Ako, hindi talaga ako dumadampot. Tinutusok ko ng salapang yan. Ayan, dito, luto na tayo ng sinabawang isda, pusit, limasag, halo-halo na to. Tapos nagawa na rin tayo ng pang kilaw. Yan, ang sarap oh. Pagkauli na pagkauli, pagdating sa gilid, luluto na agad. Ang sarap ng sabaw, magmantika eh. So, ito yung ating kinilaw ng tikod-tikod. Yan, dami sibuyas, luya. Tapos may partner na nilagang mais, saka nilagang balinghoy. Ayun na, nandito na ang tropa. Kain na tayo. Mga master. Ito na, bodol fight na kami. Okay, kakain muna kami no. Kain muna tayo mga master.
ba yan? Kain tayo. Uwi na kayo? Luto sa bao.